Jessica's POV. Tuluyan na naiyak si Jessica dahil sa mga sigaw na yon ni Adam. Nang silipin niya mga to, nakita niyang nakasalampak na si Adam sa kalsada habang pilit tinihila ni Alexander. Gusto niya itong balikan. Gusto niyang yakapin at sabihin narito siya, na hindi siya mawawala. Nababalik siya sa piling nito. Jessica, nandito na ako sa labas ng subdivision. Ayaw kong papasukin ng guard. Lumabas ka na. Nang marinig niyang tinig ni Francis, mabilis siyang kumaripas ang takbo palabas ng subdivision. Pero dahil sa ginawa niya, nakita siya ni Adam at tinabol din siya nito. Jessica! Mas binilisan niya pa ang takbo hanggang sa marating niya na ang guardhouse. Jessica, wait. Please let me explain. Hindi niya to nilingon at di rin siya huminto hanggang sa makalabas siya ng subdivision. Nakita niya si Francis na nakasandal sa poste katabi ng motor nito. Jess? Kagad siyang yumakap na mahigpit kay Francis. Naramdaman niyang pagkagulat nito pero ganun pa man, niyakap din siya nito pabalik. Jessica? Hindi siya lumingon. Pero kahit di siya lumingon, alam niyang si Adam yon. Please, let's talk. Francis, sagkan mo ko. Mahina't baliwalang utos niya sa kaibigan na ngayon mahigpit na nakayakap sa kanya. Francis, please, sagkan mo. And he did. Hinagkan siya ni Francis sa mismong harapan ni Adam. Kusang tumulong luha sa mga mata niya. Ayaw niyang gawin ang bagay na yun pero kailangan. Kailangan makita ni Adam at mapaniwala niya to na may relasyon siya at si Francis. Jessica. Dinig na dinig ang pagkabasag ng boses ni Adam na unti-unti ring bumabasag sa puso niya. Baby, you're mine, remember? Oh my Jessica, I need you. Please don't do this to me. Si Francis na ang kusang bumitaw mula sa pagkakalapat ng labi nila sa isa't isa, saka hinawakan ng kamay niya. Let's go, babe. Anito takmang hihilain na siya. Ngunit natigilan siya nang hawakan din ni Adam ang isang kamay niya. Nang lingunin niya to, kitang-kita niya ang sakit na nakabalatay sa mga mata nito. Stay! Nagulat siya at biglang lumuhod si Adam sa paanan niya at yakapin siya nito sa bewang. Please stay. Stay with me, love. Adam, ano ba? Marahas niyang pinunasan ng luha niya sa pisngi, saka sinilubong ang tingin ni Adam. Alin sa salitang di kita mahal ang di mo naiintindihan? Matalino ka, di ba? Kaya alam kong alam mo kung ano ibig sabihin na sinabi ko sa'yo. Isa pa, nandito si Francis. Nandito ang boyfriend. No! Hindi ako naniniwala. I trust you, Jessica. Sinasabi't ginagawa mo lang yan para layon ako. Pagak siyang natawa kahit na naninikip na ang puso niya. Konti na lang bibigay na siya. Konti na lang baka hindi niya na kayang tumalikod pa. Matagal na kaming may relasyon ni Francis. Hindi ko lang alam kung paano ko aaminin sa'yo. Masyado ka kasing makulit. Habang sa tingin mo may relasyon tayong dalawa, masaya naman kami ni Francis dahil alam niyang ginagamit lang kita. Then use me again. Agap ni Adam na ikinawang ng bibig niya. Use me again and I promise that this time, I'll be useful to you. Just please. Please don't leave me, Jessica. Mariin niyang nakagata ibabang labi niya dahil sa pagpipigil na wag maiyak. Hindi niya nakaya. Hindi niya kaya nakikita si Adam na unti-unti nadudurog ng dahil sa kanya. Pero mas hindi niya kakayanin kung muli itong sasaktan ng ama nito at tuluyang masira magandang buhay nito ng dahil lang sa kanya. Sa kanya nang tingin lang lahat mababa, bayaran, pariwara, name it. Daan-daan siyang umupo para makapantay niya si Adam at patitigan ng mga mata nito at saka ngumiti. Salamat dahil nahayaan mong gamitin kita. Pinunasan niyang luhang kumawala sa mata ng lalaki. Pero Adam, tama na. Ayoko na. Paano ko? Nabasag ang boses nito at muling tumulong luha sa pisngi. Paano pa ako makakaahon nito, Jessica? You know that I love you, right? What if I want to see you, to hold you? What if I miss being with you? Simple lang. Pigilan mo at kalimutan mong nakilala mo ko. Aniya sa seryosong tinig saka tumayo. Paano kita kakalimutan? Tinitigan siya nito at muling inidian. Hindi ko alam. Gawan mo ng paraan basta kalimutan mo ko. Tumalikod na siya takmang sasampa na sa motor ni Francis nang muli siyang matigilan sa tanong ni Adam. Paano kung ako naman ang mamiss mo? Kung gusto mo akong makita, mayakap. Nilingon niya ito na ngayon ay malaman ng tingin sa labi. Please, wag mong pigilan. Whenever you miss me or you wanted to see me, do not hesitate to call me. Darating ako. Pupuntahan kita. But for now, take good care of yourself, Adam. Sa kabilang banda. Ano? Hindi ka pa rin titigil? Naiiling na tanong sa kanya ni Francis pagkahinto nito sa mismong gate ng bahay nila. Ang pangit mo na.
Basang-basa na rin ang damit ko kakapahid mo ng luha. Tahan na. Ang kapal na mukha ng kalbong to. Kung makapagsabi ng pangit, akala mo, ito ang pinakagwapong nilalang sa balat ng earth? Pwede ba? Pwede rin ba tumigil ka na? Agap nito sa kanya sabay sumimangot. Kung iiyak ka lang pala ng iiyak, di sana, hindi mo na iniwan doon si Gafford. Tsaka ano ba kasing nangyayari? Bago kayo umalis, ang sweet nyo pa. Ano ba kasing nangyari ha? Yun din ang nais niyang itanong. Kung ano ba ang nangyari at bakit mukhang matindi ang galit ng ama ni Adam sa katulad niya. Kung bakit di man lang sila binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili nila. Hindi ba talaga sapat na mahal niya si Adam at mahal din siya nito para magtiwala ang mga magulang nito sa kanilang dalawa? Ganun na lamang ba yun? Napabuntong hininga siya at inabot ang helmet na hawak. Wala. Ayaw sa akin ang airpot niya. E di ayaw ko rin sa kanila. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Sure ka na dyan? Oo. Aniya at saka muling bumuntong hininga. Gold sila eh. Kinabig siya ni Francis sa kaniyakap na mahigpit. Naramdaman niya naman ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata at pananakit ng lalamunan dahil sa pagpipigil na wag nang muling maluha. Hayaan mo na. Umiyak ka ngayon at mamaya, kahit hanggang mamayang alas 12 pa ng hating gabi. Pero bukas dapat makamove on ka na ha, na parang ganun lang kadali. Adam was her first serious boyfriend, her husband to be exact. Kahit na nga ba nagsimula lang sila sa harutan, sigurado naman siyang mahal niya talaga ang lalaking yon. Sayang lang kasi kung gaano kabilis na naging sila at kinasal, ganoon din kabilis silang naghiwalay. Salamat kalbo, buti na lang nandito ka. Aniya at saka tinulak ang sarili upang kumawala sa pagkakayakap nito. Sorry pala, pati ikaw ginamit ko pa. Aray ko po. Parang silang humawak to sa sarili nitong dibdib at umaktong nasasaktan. Lagi na lang akong ginagamit. Pero carry lang. Tanggap ko naman ang gwapo ko kaya akong paboritong gamitin ng mga babae. Kinaltukan niya to sa noot sa kanang iiling na niyaya niya na tong tumuloy sa loob ng bahay nila. Pero himala tumanggi ang maharot niyang kaibigan. Kailangan daw kasi nitong umuwi kaagad dahil magre-review pa daw ito. Kahit naman kasi nuknukan ng pagiging basagulero si Francis, may utak pa rin at nangunguna sa klase. Ingat ka. Ingat sila sa akin. Nakangiting sagot nito at sumaludo pa sa kanya bago mabilis pinandar ang motor nito. Pagkatuloy niya sa bahay nila, bumungad na kagad sa kanya ang mama at papa niya na nag-aaway. Masama na nga loob niya ngayong gabi, ganun pang madadatnan niya pag uwi. Ayoko na, Joseph. Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo. Lumayas ka na. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Walang pakialam na pinanood ang dalawa habang nagbabangayan ng mga to. Popcorn na lang ang kulang. Papasa na siyang manonood ng isang telenovela live. Siguro may lalaki na kaya ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Umamin ka, Judy. At ano kung meron? Taas nung tanong ng mama niya. Ikaw lang ba may karapatang mambabae at magkalat ng mga panganay mong anak na hindi mo naman kayang suportahan? Kung ganon, may lalaki ka nga. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bayaran ka pa rin. Nanlaki ang mata niya na malakas na sinampal ng mama niya ang ama niya. Sa unang pagkakataon nakita niyang pinagbuhatan ng mama niya ng kamay ang ama niya. Kung dati tahimik lang at umiyak sa isang sulok, ngayon hindi. Kitang-kita niya kung paanong tumalim ang mga mata nito at nagtangis ang panga dahil sa galit ng kanyang ama. Wala kang karapatan sabihin sa akin yan. Dahil alam mong ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Unang lalaking sumira ng buhay ko. Isang malaking pagkakamali, Joseph, kahit kailan. Kahit kailan hindi kita minahal. Naitakip niya ang kamay niya sa kanyang bibig dahil sa gulat at sa kanyang narinig. Hindi yan ang pagkakaalam niya kung bakit hindi mabitaw-bitawan ng mama niya ang papa niya. Akala niya mahal to ng mama niya kung kahit handa itong magpakaloko at tanggapin ang masasakit na salita na legal na asawa ng ama niya. Kung hindi mo ako pinagsamantalahan, kung di lang sana ako nabuntis dahil sa kagagawan mo, at kung di lang nabuo si Jessica, hindi sana magkakandalit-salit sa buhay ko. Sinira mong buhay ko, peste ka. Hindi niya inaasahang marinig ang bagay na yun mula sa mama niya. Mapait siyang napangiti dahil sa pangit na katotohanan. Dapat lang pala talaga siyang iwan at walang karapatang lumigaya dahil isa lang siyang pagkakamali. Nabuo dahil sa kagawa ng mga taong mapagsamantala. Sana pala talaga hindi na lang siya nabuhay. Ano pang silbi? Ang kanyang amay manggagamit. And her mother? She does not love her because she's just a mistake. Dahan-dahan siyang umatras palabas ng bahay habang walang patid sa pagtatalo ang mga magulang niya. Napakamalas ng buong araw niya. Minalit siya sa buhay ng mga Gafford.
Naghiwalay ng taong mahal na mahal niya, tapos ganito pa ang darating niyang eksena sa kanila? What a wonderful night! Pagkalabas na ng gate nila, para siyang lutang na naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung may pupuntahan pa ba siya. Masama rin ang pakiramdam niya dahil kanina pa siya umiiyak. Kung pwede nga lang siyang mamili ng pamilya, baka matagal niya nang ginawa. Hi, miss! Kumabog ng malakas ang puso niya. Ayaw niyang lumingon at ayaw niyang isipin na baka sa gabing iyon mapahamak pa siya. Miss, sandali lang naman. Gusto lang kitang makausap. Bilinasan niya ang paglalakad habang lumingaling nga sa paligid. Gabi na, tula na rin masyadong bahay sa nilalakaran niya. Tahimik na rin ang paligid at tayang ingay ng panakanakang sasakyan ang naririnig. Pero malayo pa siya sa pinakakalsada kung saan may mga dumaraang sasakyan. Kahit siguro sumigaw siya ng mga oras na yun, walang papansin sa kanya. Miss! Inawakan siya ng lalaki sa braso. Hinila paharap dito. Ang ganda mo naman pala. Gusto mong umakyat sa langit? Nakangising tanong nito. Naamoy niya ang pinaghalong alak at sigarilyo sa hininga ng lalaki. At kahit di niya masyadong maninag ang mukha nito, alam niyang nakagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Bitiwan mo nga ako. Ayoko pang mawala kaya gusto mo. Mauna ka na. Kagad niyang piniglas ang braso niya sabay kumalipas ang takbo. Kapos siningang lumingon siya sa kanyang likuran habang tumatakbo. Natatakot siya na baka maabutan siya ng lalaki, na baka mapahamak siya kung di niya bibilisan. Ngunit gano'n na lang ang takot at malakas niyang sigaw na may biglang mablot sa buhok niya. Naabutan siya. Saan ka pupunta? Tulong! Malakas niyang sigaw pero mukhang walang nakakarinig. Tulungan niyo ako? Tulong! Kagad siyang sinikmuraan ng lalaki dahilan para mapaupo siya dahil sa sakit. Naging daan yon sa lalaki parang itulak siya at kubabawan kahit na nga ba nasa gilid lang sila ng daan. Tinakpan din ito ang bibig niya upang di siya makagawa ng ingay. Sa bigat ng lalaki nakadagan sa kanya, halos di niya maigalaw ang katawan niya. Natigil din ang akmang pagtaas niya ng mga kamay na mahigpit tinawakan ng lalaki ang magkabila niyang pulsuhan at tinaas iyon sa uluhan niya. Huwag ka mag-alala, miss. Mabilis lang to. Isa pa, magaling ako. Magugustuhan mong gagawin ko? Nang hilakbot siya sa takot, lalo na nang maninag niya ang mapupulan nitong mga mata na halatang lulong na sa pinagbabawal na gamot. Muli siyang sinikmuraan ng lalaki na halos magpawala sa kanyang malay. Nangihina na siya, di na rin makagalaw. Sa mga oras na yun, wala na siyang ibang nagawa pa, kundi umiyak at hintay na lamang ang malagim na mangyayari sa kanya. Naramdaman niyang pinunit ng lalaki ang pangtaas niyang damit, kung kaya't lalo tong naligayahan at mistulang aso na umalulong dahil sa nakahantad niyang katawan. Ang kinis mo! Lumapat ang labi nito sa balikat niya na halos pandirihan niya. Pero ganun pa man wala siyang sapat na lakas upang pigilan ng lalaki. Nang akmang tatanggalin ng lalaki ang pantalon niyang suot, mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha niya at wala siyang magawa sa ginagawa sa kanya. Tanging impit na dasal lang sa kanyang isip ang kaya niyang gawin. Ngunit gano'n na lang din ang pagdilat niya na mawala ang lalaki sa ibabaw niya, kasabay ng pagbagsak nito sa tabi niya. Namilipit to sa sakit, sunod-sunod na nagmumura. Pero bakit? Anong nangyari? Peste ka? Wala kang karapatang mabuhay. Dinig niyang sigaw ng galit na lalaki. Ang boses na yon, he must be, but how? Sa nanlalabong paningin na silayan niyang lalaking may kulay asol na mga mata at galit na ginugulpe, ang lalaking gustong manamantala sa kanya. Nang mapalingon to sa kanya, kagad nawala ang galit ito at malamlam na tinitigan siya. Jessica! Dinig niyang sambit na isa pang lalaki pero unti-unti na siyang pumipikit hanggang tuluyan siyang mawalan ng malay. Ang tanging alam niya lang sa mga oras na yon ligtas na siya. Kung sino man nagdigtas sa kanya yon ay palaisipan at utang niya yon. Utang na dapat niyang bayaran sa kahit anong paraan. Sa kabilang banda, OMG! Namimilipit sa sakit ang tiyan ni Jessica pero nagawa pa rin niyang idilat ang mga mata niya. Pamilyar sa kanyang puting kisame at ang kulay ng dingding na lugar kung nasaan siya. Pati ang kamang kinahigaan niya. Gayon din ang kumot na nakapulupot sa katawan niya at una na gamit niya. Nang bumaling siya sa gawin ng pinto, doon lang tuluyang nagising ang kanyang diwa. Doon lang din luminaw ang kanyang paningin at nakilalang lalaking nagligtas sa kanya. Alexander? Lumingon sa kanya si Alexander na mukhang kanina pa balisa. Ito ang lalaki nagligtas sa kanya sa kalsada.
Ito rin ang lalaking bumugbog sa lalaking nagtangkang maramantala sa kanya. You're not supposed to be here, Jessica. But, sorry sa abala. Di ba uuwi na rin naman ako? Agap niya at dahan-dahang tumayo. Kagad namang tumalikod si Alexander na mukha pa ring problemado. Doon niya lang din napansin na sira palang t-shirt niya at nakantad ang kulay itim niyang pang-itaas. Halos kalahati rin ng katawan niya ay kitang-kita. You can use my brother's clothes in his closet. Anito na nakatalikod pa rin. Bilisan mo lang kasi darating siya. Saan siya galing? Sinundo si Pia. Di na siya dapat masaktan kasi expected niya na yun. Pero peste nasaktan pa rin siya. Kung bakit naman kasi sa kondo pa ni Adam siya dinala ng kapatid nito. Pwede namang, saan nga ba siya pupunta? Wala nga pala siyang uuwian. Ayaw niyang madatna ng mga magulang niya sa kanila na nagtatalo pa rin. Ayaw niyang makita ang mga ito. Nakapagbihis ka na ba? Naiinip na tanong ni Alexander. Hindi siya kumibot saka nagtungo sa closet ni Adam para maghanap doon ng t-shirt. Pero mukhang wala na yatang t-shirt si Adam at nasa labahin na lahat. Kinalkal niya pa ang ibang lagayan at saka pa lang niya nakakita ng kulay itim na sando. Malalim ang manggas noon kaya naman makikita pa rin ang halos kalahati ng tagiliran niya. Nasa labas na sila. Muling sambet ni Alexander. Narinig niya na rin ang mga kaluskos sa labas kaya naman binilisan niya na. Are you done? Sandali lang naman, ba't ba nagmamadali ka? Tsaka masakit ang tiyan ko. Nakasimangot niyang sagot. Nagpakawala ng marahas na paghinga si Alexander tsaka lumapit sa kanya upang tulungan na siyang magsuot ng damit. Kinuha nitong sando na hawak niya at walang pakialam na isinuot sa kanya. Ngunit ang akma niya itong sisinghalan dahil sa marahas itong pagsusot ng sando, biglang bumukas ang pinto. I told you, Alexander? Nanlaki ang mata niya na makita si Adam, may kasamang babae. Pero mas nanlaki ang mata niya ng pagbibihis ni Alexander sa kanya. Kuya, it's not what are you doing here? Tanong sa kanya ni Adam. Seryosong mukha at halos walang kayumong emosyon ng mga mata. At anong ginagawa ninyo? I'm just trying to help. I'm not talking to you, Alexander. Lumapit si Adam sa gawin nila at kagad naman hinila ang kamay niya. At anong ginagawa niyo? Nagtuloy-tuloy lamang ito sa kondo nito habang mahigpit pa rin ang hawak sa kamay niya. Tell me, anong ginagawa ninyo ni Alexander sa kwarto ko? Galit nitong tanong sa kanya. Humigpit pa rin ang hawak ito sa kamay niya dahilan para mapangiwi siya. Adam, nasasaktan ako. Galit nitong tanong sa kanya. Answer me, Jessica. Putol nito at saka pabalyang binitawan ang braso niya. May nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit idatan ko kayo ng ganon? Oh my, Jessica. Pinipilit kong ayusin ang sitwasyon natin. Tinanggap kong lahat ng pananakit ni Dad sa akin. Maipaglaban ka lang. Nanlilisik ang mga mata nito habang mariing nakatitig sa kanya. Hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon upang ipagtanggol ang sarili niya at ipaliwanag ang side niya. Sa halip nagagalit at sinisigawan siya. Sa sobrang sama ng loob niya, napaiyak na lamang siya. Wala na siyang sapat na lakas upang ipagtanggol pa ang sarili niya at makipagtalo dito. Napakarami niya ng dinanas sa buong araw na yon. Ganun ba talaga siya kamalas para maranasan lahat ng naranasan niya sa araw na yon na isang bagsakan lang? Hindi mo naiintindihan, Adam. Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Hayaan na muna ako magpaliwanag, pwede? Then explain. Natigilan siya. Kung sasabihin niya ba dito na muntik na siyang pagsamantalan sa daan, maniniwala ito? Lantaran siyang nakipaghagkan kay Francis at sa harap mismo nito bago siya umalis ng Sierra Vista. Sinabi niya rin dito may relasyon sila ni Francis at ginagamit niya lamang ito. Maniniwala pa kaya ito sa kanya ngayon? O baka pagtawanan lamang siya nito? What? Wala kang masabi? O wala kang maisip na alibay? Napayuko siya at umiling. Di niya na kailangan pang magpaliwanag. Sa itsura at talim ng tingin nito sa kanya, alam niya, hindi ito maniniwala sa sasabihin niya. Ang gusto niya na lang umuwi at magpahinga dahil pagod na siya. Hindi na natatapos sa isang buong araw pero parang bibigay na ang katawan niya. Uuwi na ako. Pasensya sa abala. That's it? Tinitigan niya si Adam na hanggang sa mga oras na yon, madalim ang tingin sa kanya. Ano pang silbi ng pagpapaliwanag ko? Isa pa, nandyan naman si Pia oh. Nandyan naman ang fiancé mo at mukhang may gagawin pa kayo kaya please lang Adam, huwag kang pa-victim. Nilampasan niya daw pero sa ikalawang hakbang niya, muling hinawakan ni Adam ang braso niya. You know what? Tama si Dad. Natigilan siya at nilingon ng lalaki na ngayon, madilim na madilim ang mukha habang mariing nakatitig sa kanya.
Marrying you was a mistake, Jessica. Hinayaan kong paikutin mo ako sa mga palad mo. Pikit mata kong tinanggap ang panuloko mo. Then here you are again. Showing your body as if you are first class na bayaran. Pinasadahan siya nito na nang uuyam na tingin mula ulo hanggang paa niya. Hindi siya makapaniwalang marinig ang mga ganong salita kay Adam. Hilam ng luha ang mga matang napangiti siya na mapakla dahil sa sakit ng salitang binato sa kanya ni Adam. Hindi rin naman kita gustong pakasalan, pero pinilit mo ko. Ako naman tong sisira, nagpapalit sa bugok na katulad mo. Pinunasan niyang luhang tuloy-tuloy na umaagos mula sa mga mata niya, tsaka muling bumaling kay Adam. Kung maraming babae naman palang tingin mo sa akin, hindi mo na sana pinaramdam na dapat pa ako respetuhin. Hindi mo sana paulit-ulit na sinabing mahal mo ko, para hindi na rin ako umasa pa sa mga pangako mo. Sorry if that's what you think. I did my best, Jessica. God knows how much I did my best, but I guess my best damn was not good enough. Binitawan nito ang braso niya, tsaka tumalikod. Adam! Huminto to pero hindi lumingon sa kanya. Para lang alam mo at hindi naman unfair sa'yo, mahal kita. Mahal kitang bugok ka. Mahal na mahal kita. Nang humarap si Adam sa kanya, mapula rin ang tungki ng ilong nito. Nangingisla pa mga mata. He smiled, yes, but the words that he told her made her heart break into pieces. Too late, Jessica. Sorry pero hanggang dito na lang kaya ko. Do what makes you happy. You're free. Matapos yon, yumuko to at tumalikod na. Lumakad na to pabalik ng silid nito at palayo sa kanya. Wala siyang ibang maramdaman sa mga oras na yon kundi hindi mapaliwanag na sakit. Ngayon lang siya nagmahal at binigyan niya rin ng buong tiwala niya kay Adam. Pero ang lahat ng ngayon nabaliwala na dahil lang sa isang pagkakamali. Sa hindi pagkakaintindihan. Kung alam niyang ganun pala kasakit ang magmahal, hindi na lang sana niya sinubukan. Sa kabilang banda, hindi niya ganon ka sa ulo ang lugar ng Bataan, pero natagpuan ang sariling nakatayo sa harap ng malaking gate, sa mansyon ng mga Avante, sa papa niya. Gusto niya itong makausap, gusto niya itong tanungin kung bakit ito nagawa ang bagay na ginawa nito sa mama niya, kung bakit hindi sila ang pinili nito, at kung may halaga pa siya rito bilang anak nito sa labas. Sa mga oras na yon, gusto niyang maramdaman na may ama siyang malalapitan, na sa kabila ng naranasan niyang sakit dahil sa isang lalaki, naroon pa rin ang papa niya na handa siyang protektahan at mahalin bilang anak nito. Bunso? Kagad siyang niyakap ng ate Rose niya nang pagbuksan siya nito ng gate. Tinawag niya rin kasi to at sinabihan na dadaan siya sa bahay ng mga to at kung pwede ba itong makausap. Sakto naman sumagot ang ate niya. Tuwang-tuwa ito na napatawag siya. Pero ngayon kaya? Natutuwa kaya itong makita siya sa ganong itsura? Ano nangyari? Saan ka galing? Okay ka lang? Ngumiti siya at lumango pero alam niya hindi ito naniniwala. Halika, pumasok ka. Nasa loob si Papa. Lasing. Inawakan itong kamay niya. Hinila siya patungo sa loob. Pero naging mabilis ang pangyayari. Dumaos-dos ang kamay nitong nakahawak sa kanya, kasabay ng sunod-sunod na putok ng armas. Ate Rose! Jessica! Takbo! Tila naman head ang buo niyang katawan, lalo na makita niya ang unti-unting pagkalat ng dugo sa likod ng ate niya. May tama to sa likod. Takbo na! Jessica! Tumakbo ka na! Pikit matang sinunod niya ito sa sinabi nito. Mabilis siyang kumaripas ang takbo papasok ng mansyon ng mga ito habang tinatawag ang papa niya. Ngunit gano'n na lang din ang gulat at takot niya na makita niyang papa niya nakandusay sa sahig at tuguan. Sa tabi nito ay ang armas na hindi na to naabot pa at ang mga basag na bote ng alak at paso. Papa! Nilapitan niya to at pinulsahan. Pa! Gising! Pa! Sa naghihingalong boses at pamimigat na mga mata, nagawa pa nitong tumitig sa kanya. Nilitian din siya nito at saka mahinang iniusal ang mga katagang. Pasdangin mo, ang Mafia King. Papa? Napalakas na ang iyak niya dahil sa pinaghalo-halong takot, pagod at pag-aalala para sa ama at kapatid niya. Pa, gising! Huwag kang pipikit, kailangan natin makaalis dito. Si Ate Rose nasa labas, may tama siya ng halugugin niyo ang mansyon. Hanapin ang babaeng tumakbo kanina. Tandaan niyo walang dapat itira. Yan ang utos ni Supremo. Pinanginigan siya ng katawan sa kadahan-dahang tumayo. Labag man sa loob niya, kailangan niyang lumayo sa ama niya para magtago. Run, Jessica. Iligtas mo ang sarili mo, anak. Tinakpan niya ang sarili niyang bibig upang hindi mapahikbi ng malakas, tsaka nagtago sa likod ng pinto. Sigurado siyang di na may isip ng mga armadong lalaki na doon lang siya nagtatago, lalo na't malapit lang din yon sa ama niya na nakandusay sa lapag ng sala.
Long time no see, Joseph. How are you? Dinig niyang bati ng isang lalaki. Mula sa maliit na siwang ng pinto, sinilip niya ito. Nakatalikod to sa kanya at nakaharap naman sa papa niya habang nakatayo. May hawak na armas sa kanang kamay at tungkod naman sa kaliwa. Base sa boses at accent, kung hindi Chinese, Japanese ang lalaki. Di rin nalalayo ang edad ng papa niya at ng lalaking nakatayo sa tabi nito. Oh, by the way, humarap to sa kinalulugaran niya dahilan upang takpan niya ang bibig para hindi makalikha ng ingay. Your daughter outside the gate? Well, wala na siya. Mas lalo niyang diniin ang palad niyang nakatakip sa kanyang bibig. Pakiramdam niya nang hihina siya at gustong masuka dahil sa kanyang narinig. And where is the other girl who ran inside your house, Joseph? Tell me where she's hiding o tutuluyan kita. Do not touch my daughter, Mr. Lee. Tuluyan mo na lang ako. Tatlong sunod-sunod na putok ng armas ang di inaasang pinakawalan ng lalaki, kaya pati siya napasigaw rin ng malakas. At dahil sa ginawa niyang yon, nalaman ng lalaki kung saan siya nagkukubli. Sa mga oras na yun, wala na siyang ibang maisip pa. Blanko ng isip niya. Tila manhid na ang buong katawan niya, di na rin siya makakilos pa. Boo! Ginisihan siya ng lalaki at nilawangan ng pinto upang lalo siya nitong makita. Found you? Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong papasdangin. Tagaktak ng luha niya, ganoon din ang pawis niya sa buong mukha. Nang lingunin ng ama niya, wala na tong buhay habang nakandusay sa lapag. Akmang lalapitan niyang papa niya pero kagad dinaklit ng lalaki ang braso niya. Naramdaman niyang may tinusok to sa kanya na unti-unting nagpawala sa kanyang malay. Hindi niya malilimutan ang gabing yon dahil ang gabing yon ang masamang naranasan niya sa kamay ng mga halang at kalulawang sindikato. Makalipas ang ilang taon, Jessica's POV. Nagising siya sa isang lugar na puno ng kung ano-anong makina at kemikal. Naaninag niya rin ang 2 babae at 4 na lalaki, tila may ginagawang kakaiba sa katawan niya. Makalipas ng ilang minuto, muli siyang nakatulog at nagising na lang sa ingay ng sasakyan. Sa malamig na hangin na bumula sa labas ng bintana, sa huni ng ibon sa tahimik na gabi. Alam niyang na mga oras na yun hindi lang basta bangungot ang nangyari sa kanya, kundi nangyari talaga sa totoong buhay. Halos 6 na taon galon lang ang lagi nangyayari sa kanya. Ang magigising sa loob ng isang silid, puro ng makina at kemikal, tsaka matutulog makalipas ng ilang minuto. Pagkagising niya, nasa ibang lugar na siya, hawak ng ilang armadong kalalakihan at ihahatid sa kung sino man. Matapos yun, patutulugin sa ulit at magigising na naman sa isang silid. Paulit-ulit na senaryo. Pare-parehong mukha ng mga armadong lalaki at 3 salita na lagi niyang naririnig sa tuwing inihahatid siya sa kamay ng kung sino man. She is the transporter. Ilang buwan pang lumipas sa kanya lang napagtanto kung anong gagawin o sisilbi ng isang transporter. Yun ay upang maibigay ang ilegal na bagay, gamit, at pinagbabawal na gamot sa tinatawag nilang supremo na walang aberya, at ang transporter na yun walang iba kundi siya. Jessica Silverio, 24 years old, the legitimate daughter of the former boss of North America. At tulad ng gustong ipagawa sa kanya ng kanyang ama, siya ang tatapos sa pesteng mafia king na yon para makamit niyang husto ng kanyang ama at ng kanyang ate Rose. Ang mafia king na niya na malamang pinuno sa pagkuha sa kanya at gawin siyang isang transporter. Kaya naman na magkaroon ng isang iligal na subastahan sa Sicily kung saan siya dinala, nagkaroon din siya ng pagkakataon na makatakas. And luckily, Francis found her unexpectedly. Nasa isang misyon si Francis noong isang araw bago ganapin ang iligal na subastahan sa Sicily. Kailangan din itong dumalo sa gaganaping subastahan upang makuha nitong isang mahalagang artifact ng Pilipinas na nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Ninakaw yun at di na muling naibalik pa sa bansa, kaya naman si Francis na ang mismong sumabak sa misyon na yun kasama ilan sa mga tauhan nito. Pero sa di inaasang pagkakataon, nakita siya ni Francis sa taas na entablado at ipinabibid sa malaking halaga. And to her surprise, Francis bought her for 336,890 euro or 20 million pesos. Francis saved her again just like the old days. Laging itong taong nagdiligtas sa kanya and she's forever grateful for having Francis as her best friend. Nagkaroon ulit sila ng komunikasyon at kahit isang taon pang nilagi niya sa Sicily, patuloy pa rin ang komunikasyon nila ng kaibigan. Minsan pa nga dinadalaw siya nito, pero lahat ng yun na natiling lihim sa pagitan nilang dalawa para na rin sa kapakanan nila. Nang nagpa siya naman siyang bumalik na ulit sa Pilipinas. Napag-alaman niya ang sunod na misyon ni Francis, kaya naman pinilit niya ang kanyang sarili na isama siya nito sa misyon at yun ay ang iligpit si Mr. Lee
Ang lalaking pumaslang sa kapatid at ama niya, 6 na taon na nakakalipas. Ngunit kahit wala na si Mr. Lee, patuloy niya pa ring hahanapin ang sinasabi ng papa niya na Mafia King. End of flashback.